2 weeks later, matapos ang ilang araw na pagluluksa, ay nailibing na din si Lolo. Pabalik na kami ngayon ni Dale sa Maynila at doon na kami maninirahan muna sa kanyang mansyon. Magiging busy na din ito dahil isang buwan na niyang napabayaan ang kanyang kumpanya. Ngunit nasa mukha pa din niya ang pagsisisi na hanggang ngayon hindi ko pa nalalaman kung ano ang siyang tunay na nangyari kay Lolo. Hindi ko na din nakita si Brent matapos ang libing kay Lolo. Sabi niya ibabalik na din ito na ibang bansa kaya siguro hindi na siya nakita. This is your new home, wife. Are you happy that I'm your husband? Kasi ako, masaya ako na ikaw naging asawa ko. Nakangiting nito nang nasa tapat na kami ng mansyon. Masaya ako, love, na ikaw ang asawa ko. Sabay pisel ko sa kanyang ilong. Bagong bili niya ito. Ayaw naman niyang tumira kami sa mansyon ng kanyang mga magulang, ngunit si Dale ay gustong bumukod kami dahil gusto niya ma-experience kung paano niya itataguyod kaming pamilya niya. At pinangarap na magkaroon ng maraming anak, subalit hindi pa kami nakakabuo ng supling dahil na din sa pinagkakaabalahan noong nasa probinsya kami. Nalipat na din kay Dale ang pamana ng kanyang lolo. Si Brent at ang kuya Nico naman niya ay meron din silang natanggap na mana mula sa lolo nilang tatlo. Isang buwan na kaming nagsasama ni Dale at dito niya tutuparin ang lahat ng mga pangarap namin at masaya ako sa pangarap na iyon. Now, ngayong nandito na tayo, pwede na siguro tayong gumawa ng baby natin. Nakangising niya na kinalaki ng mga mata ko, sa kanya ako binuhat. Ibaba mo ko, Dale. Ano ba? Ani ko. Patawa-tawa lang ito at parang wala itong pakialam sa sinasabi ko. Nababaliw ka na talaga, Dale. Kaya ko naman maglakad eh. Angal ko. Magandang hapon, sir. Nakangiting bati ng dalawang katulong na nakasalubong namin dito sa main door. Napatago tuloy ako ng mukha ko sa may braso niya dahil nahihiya ako sa pinagagagawa niya. Hanggang sa nilagpasan na namin sila. Dadalawang katulong lang ang meron dito. Sa laki ba naman ito ay tsak na may hirapan ng dalawa. Umibigat ka na, wife. Puna nito. Napangiwi ako. Kaya pala panay buhat niya sa akin para malaman niya kung bumigat ako o hindi. Pinalo ko siya sa kanyang braso. Ngayong alam mo na, ibaba mo na ako. Ani ko, ngunit nandito na kami sa may tapat ng pinto at ito na siguro ang aming kwarto. Sa kama kita ibababa. Anya na may ngisi sa kanyang labi. Napayakap na lang ako sa kanya at lihim na napangiti. Dahan-dahan naman niya ako ibinaba sa kama at tila nangalay pa ata mga braso niya nang makita ko itong napahilot siya. Gusto mo ba libutin muna natin itong buong mansyon? Or need mong magpahinga muna? May jacuzzi sa rooftop, if you want to see that. Sana nga doon mo nila ako dinala. Sagot ko. Before that, magpalit ka na muna ng damit mo. Naikinangang ako. Huwag ka na magreklamo, wife. Tayong dalawa lang naman ang nandito. Saka ito tumayo at isa-isa niyang tinanggal ang kanyang mga suot sa katawan. Napalunok na lang talaga ako ng laway sa tuwing nakikita ko siyang naguhubad sa aking harapan. Love, saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya na matapos namin mag-jacuzzi sa rooftop. Kanina pa kasi may tumatawag sa kanyang telepono na agad naman niya itong sinasagot mula sa kalayuan upang hindi ko ito marinig. Magkikita kami ni kuya. May kailangan lang ako sakasuhin. Uuwi din ako agad, wife. Don't worry. Sabay halik niya sa akin pisngi. Sige, mag-iingat ka. Malungkot na ani ko nang nakahanda na siya sa pag-alis. Okay, I will. Saka ito tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan na ako mag-isa dito sa loob ng kwarto. Nababagot ako kapag wala akong ginagawa kaya naisipan kong libutin itong buong mansyon. Hello, ma'am. Nakangiting bati sa akin ng isang maid na medyo bata pang edad nang makasalubong ko siya dito sa salas. Hi. Nakangiting bati ko naman sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ko dito. Emma. Isang matanda ang lumapit dito at mukhang galit pa ito. Ma'am, pasensya na po kung naabala kayo ni Emma. Hingin po umanhin nito sa akin. Halika na, Emma. Tawag nito. Pinigilan ko sila. Ayos lang po iyon, Nay. Nakangiting sagot ko. Wala naman po akong ginagawa kaya okay lang po. Magalang na sagot ko. Ipagpumanhin niyo po sana. Ma'am, kung makulit itong pamangkin ko. Sa totoo niyan, madaldal itong si Emma eh. Anito. Chong naman. Sabay kamot ito sa kanyang ulo. Ma'am, kung gusto niyo po na makakausap, nandito lang po ako ha. Sabay kindat nito sa akin pero nakatikim siya ng kurot mula sa kanyang tiyahin. Natawa ako kay Emma dahil napaka-cool nito.
Inumpisahan ko ng libutin ang buong mansyon. Mapaloob man at mapalabas. Malawak itong bakuran dito. Meron din 2 pool dito. Kahit anong okasyon ay pwede nang ganapin dito. Hanggang sa nakaramdam na lang ako ng pagod sa paglalakad. Nagpahinga muna ako dito sa may bench habang tanaw ang malawak na bakuran. Ang ganda dito at hindi ako magsasawa na pagmasdan ito. Ma'am, tawag sa akin ni Emma. Tumakbo siya papalapit sa akin. Hinihingal pa ito nang makalapit na siya. Bakit, Emma? Takang tanong ko. Gusto po kayong kausapin ni Sir Dale sa telepono po. Nito. Napatayo ako agad. Sige, Emma. Salamat. Ko, saka ako pumasok sa loob ng mansyon. Kaagad ko namang nakausap si Dale sa kabilang linya. Napangiti naman ako ng husto dahil gusto niya ipagluto ko siya ng masarap na ulam mamayang gabi pagka-uwi niya. Hapon na kaya maghahanda na ako na lulutuin ko para pagdating niya nakaluto na ako. Gusto ko din siyang surprisahin mamayang gabi at papayag na ako na may mangyari sa amin. Kahit wala na si Lolo, itutuparin pa din namin na mabigyan siya ng apo. Desidido na akong gawin ito dahil nakikita ko naman sa kanya na mahal naman niya ako, kahit hindi ko pa naririnig sa kanya na mahal niya ako. Sumapit na ang gabi, nandito na ako nag-aabang sa may pinto. Dinig ko ng ugong ng sakyan at siya na nga nang buksan ko ang pinto. Pababa na ito ng kanyang sasakyan. Ganito ako ka-excited ngayon dahil mas lalo lang tumitindi ang pagmamahal ko sa kanya. Sinalubong ko agad siya ng yakap. Humalik naman siya sa aking pisngi. Namiss mo ba ako, wife? Tanong nito. Siyempre naman, no? Sagot ko na may ngiti sa akin labi. Saktong-sakto ang dating mo. Nakapagluto na ako ng ulam. Okay, that's good. Thank you, wife. Ito sabay karga na naman niya sa akin. Nagulat ako sa ginawa niya. Hanggang sa dumiretso kami sa dining area. Nandoon pa din sa mesa ang mga inihanda kong ulam. Kani-kanina lang. Agad na ibinaba niya ako dito. Ikaw ang nagluto ng mga ito? Tumango ako. May kasamang pagmamahal yan. Ani ko. I see. Alam kong love na love mo ko eh. Am I right? Tanging pangiti ko lang ang aking pagtugon. Hindi naman na dapat iyon na ulit-ulitin pa dahil alam naman niya na ito kung ano ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Inumpisahan na namin kumain ni Dale. Bawat pagsubo nito ay napapatingin na lang ako sa kanya. Parang hindi ako makakain ng maayos ngayon dahil in love na nga ako kay Dale. Nabigla itong mapatingin sa akin. Nagulat ako at kunwaring nainitan ako. Hindi ka ba makakain, wife? Kinakabahan ako dahil natutulala talaga ako sa tuwing pinagmamasdan ko siya. Ano kasi? Parang busog na ako. Pagsisinungaling ko pero parang busog na ako dahil panaytikim ko ng ulam kanina habang niluluto ko pa ang mga ito. Nang matapos na itong kumain, si Emma na ang nagligpit nitong pinagkainan namin ni Dale. Mauna ka na sa kwarto, wife. May nakalimutan akong kunin na gamit sa sasakyan ko. And be ready, wife. Nito na may ngisi sa kanyang labi. Kumindat pa ito. Nanindig ang mga balahibo ko sa sinabing niya. Oo, kahit hindi niya yun sabihin ay nakahanda na akong gawin ito. Nauna na akong pumanhik sa itaas ng kwarto. Agad na dumiretso ako sa banyo para maligo. Nang matapos na ako ay agad ako lumabas ng banyo. Nakasuot lamang ako ng roba. Saktong nandito na si Dale. Ngumisi ito at nilapitan niya ako. Are you ready, wife? Ito na may pangaakit sa kanyang boses habang nakahapit siya sa aking bawang. Wait me here. I'll take a shower first. Mabilis lang ako. Saka ito nagtungo ng banyo. Nakaramdam ako na matinding pagkaba sa aking dibdib. Napahawak ako doon. Feeling ko'y mauubusan ako ng hininga mamaya. Lumipas ang 5 minuto, lumabas na si Dale mula sa banyo. Nakatapis lang ito ng tuwalya sa kanyang bawang na lapitan niya ako. Nakahiga na ako dito sa kama at ramdam ko na ang matinding pagkaba dahil nasa harapan ko na siya. Basa pa ang buhok nito na may tumutulo pang tubig sa kanyang katawan. Napalunok ako ng laway. Pinasadahan ko ng tingin ang buo niyang katawan. Nang bigla niya akong tabihan dito. Tinanggal niya agad ang kumot na nakabalot sa aking katawan. Nagulat ako dahil nakasuot lamang ako ng manipis na nighties kaya kita ang masaselang parte ko. Ngumisi siya. You're so hot, my wife. Ay niya, sa kanya ako dinaganan. Pumaibabaw siya sa ibabaw ko. Are you ready to rumble, my wife? Sa kanya ako hinalikan agad sa aking labi. Kinabukasan, nakaramdam ng pananakit si Sofia ng buong katawan niya matapos ang mainit na nangyari sa kanilang dalawa ni Dale.
Hindi akalain ni Sofia na naganap na sa kanila isang gabing hindi malilimutan ng dalawa. Nakangiting mukha ni Dale ang bumungad kay Sofia pagkagising nito. "Good morning, wife." Bati ni Dale pagkagising niya, ngunit agad na nagtalukbong siya ng kumot upang maitago ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi niya akalain na gising na din pala ito. Naalala na naman niya nangyari sa kanila kagabi. "Don't be shy, wife. It's okay." Sabi nito nang tanggalin nito ang kumot na tumatago sa mukha ni Sofia. "Wag, love. Matutulog pa ako." Reklamo nito. Tumawa lang si Dale dahil alam niyang nagkukunwari ito. Pananghalian na din kasi kaya imposibleng hindi ito makaramdam ng gutom. "Hindi ka pa ba nagugutom, wife? Tanghali na. Come on, let's eat muna." Yumakap pa muna si Dale bago ito tumayo. Alam niya kasi na nahihiya pa si Sofia kaya ito nagtatago sa loob ng kumot. Ramdam naman ni Sofia na wala na sa kanyang tabi si Dale. Sumilip ito sa pinagtataguan niyang kumot. Nalaki ang mga mata niya. Hubot-hubad itong nagtungo sa loob ng banyo. Wala na talagang hiya itong si Dale na ito, kahit ibalandra niya ng hubad ang kanyang katawan. Anito, bumangon na din ito. Maingat siyang bumaba sa kama dahil pakiramdam niya ay para nagkaroon siya ng pilay sa kanyang balakang. Mahapdi din ang kanyang gitnang parte at pakiramdam niya ay parang may nakasalpak na bagay sa kanyang pagkababae. Paika-ika itong maglakad at tunungo ang closet para siyang lalagnatin dahil hindi normal ang kilos nito. Kumuha siya doon ng damit na maisuot niya at sa kabilang silid siya maliligo. Nahiya pa kasi ito kay Dale dahil first time niyang may mangyari sa pagitan nilang dalawa. Hindi naman niya ito pinagsisihan dahil sure na siyang mahal na siya ni Dale. Nakikita naman iyon ni Sofia na talagang mahal na siya ni Dale. Matapos ang gabing may nangyari sa kanila, ibinuhos ni Dale ang kanyang oras para kay Sofia. 2 araw niya itong binantayan at inalagaan dahil nilagnat si Sofia matapos ang nangyari sa kanila. "What do you feel now, wife?" Nag-aalalang tanong nito. Hindi na nagawang pumasok sa trabaho nito dahil sa pagbabantay niya kay Sofia. "Okay na ako, love." Kalgalnaan nito. Parang pagod pa itong magsalita sa boses nito. "Ano sabi ng doktor? Bakit ako nagkasakit?" Tila nagulat pa si Dale sa tanong nito. "Nothing, wife." Sagot naman nito. Hindi naniwala si Sofia sa isinagot sa kanya ng kanyang asawa. "Pupuntahin mo dito si Doc. May tatanong ako sa kanya." Utos nito na ikinasama ng tingin ni Dale sa kanya. Galit siya sa kanyang doktor dahil pati ba naman pagkababae ng kanyang asawa ay gusto nitong suriin. Kaya hindi na pinapunta ni Dale ang doktor dito sa mansyon nila. "Hindi mo na kailangan ng doktor, wife. Kung gusto mo magpasuri sa kanya, ako susuri sa'yo." "That doctor is stupid." Galit nitong mura na ikinakunot ng noo nito. "Bakit ka ba nagagalit kay Doc Liam? Kaibigan mo siya, hindi ba? Inaway mo ba kaya hindi na siya bumalik dito?" Galit na ani Sofia. "Wife, nandito naman ako. Bakit gusto mo pang magpasuri sa kanya?" Parang galit na si Dale. "Kasi doktor siya." "Eh ikaw, asawa kita. So anong alam mo kung bakit ako nagkasakit?" Giit naman ito. "Wife naman, hindi ako papayag na kahit doktor siya, ay hindi ko siya pahintulutang gawin ang nais niya. Ako lang dapat ang susuri dyan sa bulaklak mo." Matigas na saad nito na ikinabangon agad ni Sofia mula sa pagkakahiga niya sa kama. "Anong bulaklak na sinasabi mo?" Kunot ng tanong nito kahit alam na Sofia ang bagay na iyon. Pinipigilan niya itong huwag matawa dahil sa itsura ni Dale na hindi maipinta. Gusto niyang malaman kung anong klaseng bulaklak ang tinutukoy nito. Napaisip agad si Dale kung anong bulaklak ba ito. Mabango naman iyon ang maalala niya, hindi naman maitim. Napansin iyon ni Sofia dahil nasa malalim na pag-iisip ito. "Hoy, anong iniisip mo? Malala na yan." Naikinangisi ni Dale na nakakaloko. Kinabahan si Sofia sa pagngisi nito. "Do you want to know, my wife? Kung anong klaseng bulaklak ka?" Na ikinakunot ng noo nito. "Isa kang bulaklak ng sampagita." Sabay kamot ng ulo ni Dale. Baka kasi magalit ito sa isinagot niya. Napangawi ito. "Sampagita?" Napangawi na lang ito. Hindi alam na Sofia kung bakit napunta sa ganitong usapan. Ito siguro ang dahilan kung bakit ito nilagnat. Napangiti si Sofia at niyakap ang asawa nito. "Thank you, love, sa pag-aalaga mo sa akin." Sabay singhap nito habang siya ay nasa bisig ng kanyang asawa. Naging okay naman ang pakiramdam ni Sofia. Nakakalakad na din ito ng matuwid at wala na din itong nararamdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Kaya siya naman ngayon na mag-aasikaso sa kanyang asawa.
Siya na din ang nagluluto ng kanilang makakain. Sa tuwing aalis ito ay si Sofia pa nag-aayos ng mga gamit nito. Lahat ng makalimutan ni Dale ay pinapaalala nito sa kanya. Naging maayos naman ang takbo ng pagsasama ng dalawa. Kahit ilang araw pa lang nila sa mansyon ay naging masaya naman ang mga ito. Lumipas pa mga araw. Maagang umuwi si Dale sa hapon na dati nagbabar ito noong siya'y binata pa. Ang akala niya hindi na mababago ang nakagawian nito noong siya'y binata, ngunit nabago din pala ang mga iyon nang dumating sa buhay niya si Sofia. Pero may isang bagay siyang hindi niya kayang baguhin at doon siya nahihirapang gawin ito. Ang puso nito na nakalaan para sa iba na hindi niya kayang ibigay kay Sofia. Ang akala niya talaga ay magagawa na niya ibigay iyon kay Sofia, ngunit nahihirapan pa din siyang kalimutan ang nakaraan ng kanyang unang kasintahan. Sobrang bait ni Christine kaya sobra ang pagmamahal nito sa kanya. Na siya lang ang tinitibok ng kanyang puso, ngunit hindi niya inaasahan ang biglaang paglaho nito at kung bakit wala na itong balita sa kanya. Isang simpleng babae din si Christine at lumaki din itong sanay sa hirap gaya ni Sofia. I'm sorry, Sofia. Mahinang usal ni Dale. Umiyak ito habang may iniinom itong alak. Pinalis niya din ang luhang iyon. Sinubukan ko naman na mahalin ka pero nahihirapan akong ibigay iyon. Damn it! Mura nito sabay hagas niya ng basong may laman na alak. Nakagawa ng malakas na ingay iyon dahil sa pagkakahagas nito sa semento. Nakakahalata na si Sofia na may mabigat na problema sa Dale. Nakita niya itong mag-isang umiinom sa may exclusive bar niya sa loob ng mansyon. Ngayon niya lang nakita na nagbasag pa ito ng baso. Nilapitan niya ito. Dale. Tawag niya dito at hindi niya ginamit ang salitang love. Natakot si Sofia na lapitan niya ito. Ano nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Bigla naman siyang niyakap ni Dale. Na-curious si Sofia at napapansin ni Sofia ang pag-iiba ng mood nito. Ayun niya lang kasi nakitang nagkaganito si Dale. Wife, I'm sorry. Nito. Namunot ang noon nito. Para saan ang sorry mo? Kinakabahan itong tanong sabay singhap. Natakot ka ba sa ginawa ko? I'm sorry, okay? I'm sorry. Pag-uulit pa nito. May ginawa ka ba? Kaya ka nagsasorry? Nothing, wife. Come on, let's sleep. Pag-aya nito at bagyang tumayo ito mula sa pagkakaupo niya sa may stool bar. Tangay ni Dale ang kamay ng kanyang asawa nang tunguhin nila ang kanilang kwarto. Tahimik lamang si Sofia at tila nag-iisip kung ano ang dahilan ng kanyang pagwawala kanina. Kalimutan mo na lang, wife, kung ano mga nakita mo kanina, okay? Don't worry. Hindi na ako magbabasag ng baso. Anito nang sulyapan niya ng tingin si Sofia at tumalik pa siya sa tuktok ng kanyang ulo. Next time, magsasabi ka sa akin kung may problema ka, ha? Para naman alam ko kung may magagawa ba ko para tulungan ka. Sagot naman ito. Nakaramdam ng konsensya si Dale. Natahimik siya pero susubukan pa din niya kung kaya niya nang mahalin si Sofia. Susubukan niya ulit kung makakaya na niyang kalimutan ang nakaraan niya. Bumawi si Dale sa nagawa niyang pagkakamali noong isang gabi. Pansin ni Sofia ang mga kakaiba ikinikilos nito na minsan ay hindi naman niya ginagawa noon. Sa ilang araw pa lang na pagsasama nilang dalawa ay mas lalo pang tumibay ang samahan nila bilang mag-asawa. Nagkakasundo silang dalawa at hindi mo makikitaan ng anumang pagbabago kay Dale ngayon. Masaya naman si Sofia sa pagsasama nilang dalawa at kahit ilang araw pa lang ay daman niya ang pagmamahal sa kanya ng kanyang asawa. Ipinaparamdam nito sa kanya ang mga kabutihan kahit hindi naman iyon ninanais ni Sofia. Sa tuwing aalis si Dale papuntang trabaho ay palagi niya isinasama si Sofia kahit ayaw naman ito. Pero pinipilit pa din ito ni Dale na isama. Ipinakilala din ni Dale si Sofia bilang asawa niya sa loob ng kumpanya nito. Sir, next week na po darating ang kapalit ko. Ano na secretary ni Dale na buntis. Maglilib ito na ilang buwan para sa nalalapit niyang panganganak. Kasalukuyang nasa loob sila ng opisina ngayon. Si Sofia sana ang gusto ni Dale na maging secretary niya ngunit tumanggi ito. Alright. Sige na, Alana. Pwede ka nang umuwi. Ani Dale na halatang pagod ito. Uwian na din ng mga empleyado ngayon ngunit wala pa atang balak umuwi si Dale dahil natambakan na siya ng mga paperworks nito. Lumabas na secretary nito, saka naman tumayo si Sofia at nalapitan ng asawa. Minasage niya ang noo nito. Baging nasa likuran siya nito. Thanks, wife. Sabay hawak nito sa braso nito. Pahinga ka na muna, love.
Nag-aalalang nito. Tumayo ito at hinila nito si Sofia papuntang kwarto. Anong gagawin natin dito? Takang tanong nito nang makapasok na sila sa loob ng kwarto. Ngumiti si Dale nang nakakaloko. Let's make love, wife. Nakangising nito at unti-unti itong humakbang papalapit kay Sofia na ikinaurong naman ito. Ngunit mabilis niya itong nahuli ang bewang, sa kanya ito dinala sa kama. Hindi ka ba talaga sasama sa akin ngayon, wife? Pangungulit na tanong ni Dale sa asawa niya. Sa isang linggo niyang isinasama ito ay ngayon lang tinamad si Sofia kahit na wala naman itong ginagawa para siya'y mapagod. Ilang beses na ding nagtanong si Dale ngunit ayaw talagang sumama ni Sofia sa kanya. Nalungkot si Dale. Nang makita naman iyon ni Sofia ay nag-alala ito. Sige, sasama na ako. Hintayin mo na lang ako sa sasakyan. Magbibihis lang ako. Nakangiti nitong ani na ikinangiti ni Dale. Kalaunan paalis na sila at patungo na ang mga ito papuntang building na pagmamay-ari ni Dale. Pagkarating nila ay dumiretso na ang mga ito sa opisina ni Dale. Nandito pa rin ang secretary ni Dale dahil ngayon na nito ipapakilala ang kanyang secretary. Ang bagong secretary ni Dale. Good morning, sir. Here's your hot coffee, sir. Nakangiting nito kay Dale habang abala ito sa pagtitipan ng kanyang cellphone na tila may inaantay itong tawag sa kung sino. Ngayon na bang alis mo? Tanong ni Dale sa kanyang secretary. Palabas na sana ito ng kanyang opisina habang si Sofia naman ay abala sa magazine na kanyang tinitingnan. Yes, sir. At yun pong kapalit ko po ay medyo malilate po ng konti dahil nahihirapan daw po sumakay mula sa kanila. Sagot naman ito. Sige po, sir. Paalam nito saka lumabas. Wife, tawag ni Dale. Is there something bothering you? Kanina ka patahimik. Puna ni Dale. Tumayo siya at nalapitan ng asawa na kanina pa walang imik. Tinabihan niya ito sa sofa at humalik ito sa pisngi ng asawa. Are you alright? Tapid itong umiti. Oo naman, love. Sa katunayan nga yan. Ayaw lang kita maistorbo ngayon dahil ang dami mo pang ginagawa. Wala naman akong magawa para matulungan ka sana sa ginagawa mo. Kaso, okay lang na ako magtrabaho sa atin dalawa. Ang gusto ko ay panoorin mo na lang ako. Napanguso ito ngunit napahalik. Bigla sa Dale sa labi ni Sofia. Kasabay ng pagbukas naman ng pinto. Naitulak agad ni Sofia sa Dale dahil nagulat ito. Why didn't you knock on the door? Madiing sabi ni Dale sa kanyang secretary. Natakot ito sa pagalit na boses ni Dale. Sir, pasensya na po, hindi ko po alam. Nanginginig na sagot nito na nakayuko ang ulo. Stupid! Mariing mura nito. Nahawakan ni Sofia sa braso ang kanyang asawa. Love, kalma lang. Okay lang. Pagpapakalma ni Sofia. Napabuga ito ng hangin sa kanyang bibig. So, bakit ka bumalik? Tanong nito at agad na bumalik ito sa kanyang office chair. Bagyong pumasok ang kanyang secretary at nanatiling nakayuko ang ulo. Sir, nandiyan na po yung kapalit ko. Magpapaalam lang po sana ako, sir. And by the way, papapasukin ko na po ba yung bago niyong secretary para makilala niyo na po siya? Nito. Nakaangat na ang ulo nito. Nasa mukha pa rin ni Dale ang pagkainis nito sa kanyang secretary. Okay, papasukin mo na siya dito. And make sure na ituro mo na lahat sa kanya mga dapat niyang gawin para hindi na ako magtuturo sa kanya. Is that clear? Maotoridad na utos nito. Yes, sir. Yun po talagang gagawin ko. At tipid itong umiti bago ito lumabas na opisina. Maya-maya pumasok na ito kasama ang babaeng nasa 30s ang edad. Base sa kanyang description ay may anak na ang babaeng magiging secretary niya. Ayaw kasi ni Dale sa mga dalaga at baka magselos lang si Sofia. Umiiwas na talaga siya sa mga ganoong bagay na nakikipag-flirt sa kanya ang mga babae. Nakatingin lamang si Sofia sa babaeng kasama ni Alana. Sumulyap ng ngiti ang babaeng kasama nito. Ngumiti din si Sofia saka ito napatingin kay Dale. Good morning, sir. Bati ng bagong secretary ni Dale. Sir, siya po pala si Glenda. Siya na po muna magiging secretary niyo. Pakilala ni Alana sa kasama niya. Walang ka-expression ang mukha ni Dale nang ipakilala nito sa kanya. Nakahalata si Alana kaya't nagpaalam na lang ito na lalabas na lang sila. Parang walang ganang magtrabaho ngayon si Dale dahil simula noong iwan niya ang kumpanyang ito ay halos natambakan na siya sa kanyang mga trabaho. Kahit nasa mansyon ito ay nagtatrabaho pa din ito para matapos lang niya ang mga ito. Nahalata ni Sofia na pagod na si Dale. Wala naman itong nagawa para tulungan ito kaya't ang tanging magagawa niya lang ay damayan ito. Nandiyan siya palagi para imasahe ang ulo nito at katawan ng kanyang asawa. Thanks, wife. Kahit papano'y nakakatanggal ng pagod dahil
Nandyan ka sa akin tabi. Kaya pinipilit mo ako na laging sumama sa'yo para may taga-massage ka. Anito habang minamassage nito ang kanyang ulo. Hindi lang iyon ang rason, wife. Gusto ko talaga na lagi ka nasa tabi ko. Kapag hindi kita nakikita, namimiss lang kita. At baka wala na ako matapos sa trabaho dahil sa mapapaaga lagi ang uwi ko. At ikaw ang hahanapin ko. Sagot naman ito na may paglalambing. Parang hinaplos ang puso niya nang marinig niya mga salitang iyon mula sa kanyang asawa. Sobrang sweet ni Dale sa kanya at laging gumagaan. Parati ang loob ni Sofia sa tuwing nakakaisip siya ng mga bagay na nagpapabigat sa kanyang damdamin. Hindi niya ba alam? Basta bigla na lang nalulungkot ito. Yung pakiramdam na parang may kulang talaga sa kanya para sumaya ito. Hapon na. Malapit na naman ang uwian. Si Sofia na ang nagligpit ng mga gamit ni Dale. Wala sa Dale ngayon dahil may meeting pa itong tinatapos. Dito na lang niya sa opisina antayin si Dale. Subalit sa pag-aantay niya kay Dale ay agad na pumasok ang secretary ni Dale patapos niyang kumatok sa pinto. Ma'am, excuse me. Magalang na nito. Sabi ni Sir Dale, kung may nakita daw kayong blue na envelope or folder, ay pakibigay daw po sa akin. Need niyo na ngayon. Anito. Yung blue folder? Yes ma'am, nakita niyo po. Napaisip si Sofia dahil 2 blue folder ang nakita niya kanina na hawak ng kanyang asawa at alam niyang sa drawer niya lang ito na ilagay. Saglit lang ha. Anito habang hinahanap niya ito sa drawer. Sige ma'am, baka ninyong tulungan ko na kayo sa paghahanap para hindi kayo mapagod. Anito. No need, nahanap ko na. Hawak na rin to ang 2 blue folder kaya binigay niya ang mga ito. Hindi naman niya alam kung alin doon ang pinapahanap ni Dale. Ma'am, salamat po. Alam mo, maganda ka. Puri sa kanya ni Glenda. Salamat. Saka tipid itong umiti. Lumabas na din ito pagkakuha niya ng folder. Matapos ang meeting, pauwi na ang dalawa sa mansyon nang biglang masapo ang noo ni Dale. Napansin iyon ni Sofia. Masakit bang ulo mo, love? Tipid itong umiti. No, wife. I forgot the 1 blue folder and I need that right now. Ano sabay hilot ng kanyang sentido. Naalala niyang nasa secretary niya ito. Idinayal nito ang numero ng dati niyang secretary na si Alana dahil wala pa sa kanya ang numero ni Glenda. Kinausap niya ito. Maya-maya ay may kinontak na naman itong new number at kinausap niya si Glenda. Please, Glenda. I need that right now. The 1 blue folder. Mali ang naibigay mo sa akin kanina. Anito, tila napahilot na naman ito ng kanyang sentido at nahihirapan itong kumbinsihin si Glenda dahil may anak nga ito na hindi niya maiwan-iwanan sa gabi. Kala ko na'y pumayag na din ito at ibinigay na agad ni Dale ang kanyang address. Nakarating din agad ang mag-asawa sa mansyon. Sinalubong agad sila ni Emma mula sa main door at kinuha nito ang dala nilang mga gamit. 6:00 na din at saktong nakahanda na ang kanilang panghapunan. Wala kang ganang kumain, wife? Napansin kasi ni Dale na tila hindi nababawasan ang mga pagkain sa plato nito. Ang tamlay din ang mukha ni Sofia. Ganito si Sofia na laging napupuna ni Dale sa kanya. Pinisil nito ang kanyang kamay. Sige na, wife. Magpahinga ka na sa itaas kung pagod ka na. Biglang napayakap si Sofia sa braso ng kanyang asawa. Okay lang ako, Dale. Huwag kang mag-alala. Sagot naman nito. Naramdaman ni Dale na mas lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanyang braso. Napahaplos na rin ito sa kanyang ulo. Wife, gusto mo bang buhatin kita? I know na nagpapalambing ka lang sa akin. Anito, tumayo ito at bahagyang binuhat niya si Sofia. Napahawak naman na mahigpit si Sofia sa kanyang asawa. I love you, Dale. Bigla na lang nasabi iyon ni Sofia. Wala man itong nakuhang tugon mula sa kanyang asawa at tanging buntong hininga lang nito ang itinugon nito. Pahinga ka na muna dito, okay? Anito nang marating nila ang kwarto. Umalis din agad si Dale nang maibaba na siya nito sa kanilang kama. Nakaramdam ng lungkot si Sofia dahil sa 2 buwan pa lang nilang pagsasama ay hindi pa nito naririnig ang salitang mahal kita mula sa asawa niyang si Dale. Aligaga si Sofia sa loob ng kwarto dahil hanggang ngayon ay hindi pa umaakyat si Dale. 3 oras na niya itong inaantay sa loob ng kanilang kwarto kaya naisipan nitong bumaba. Nakasalubong niya si Emma sa kusina nang magpunta siya doon. Emma, nasaan ang sir mo? Nakita mo ba siya? Si sir po. Umalis po siya, ma'am. May dumating po kasi na bisita kanina. Magandang babae po at may iniabot po siyang blue folder kay sir. Parang nagulat pa nga po si sir kanina nang nakita niya yung babae. Sagot ni Emma.
Biglang kinabahan si Sofia. Umalis ang sir mo nang hindi man lang siya nagpapaalam sa akin? Tumango si Emma, tila nalungkot ito nang makita niya na parang maiiyak na si Sofia. Anong itsura ng babae? Takang tanong nito dahil ang alam niyang pupunta dito ay si Glenda, ang secretary ni Dale. Bakit kailangan niya pong sumama sa kanya? Ma'am, maputi po siyang babae. Bilugan po ang mga mata niya. Mahaba po ang buhok at medyo magkasintangkad lang po kayo ng babae, ma'am. Saka maganda din po siya, ma'am. Sagot nito na halos mapahawak pa si Sofia sa kanyang dibdib. Dahil kilala niya ang babaeng tinutukoy nito. Kahit hindi niya pa nakikita, ay alam niyang si Christine ang tinutukoy ni Emma. Kahit sa larawan niya pa lang ito nakikita. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala ang tanong nito dahil kusang tumulo ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Kumirot ang puso nito. Halos hindi makahinga sa sakit na nararamdaman dahil nagbalik na ang tunay na nagmamay-ari ng puso ni Dale. Ang babaeng kaisa-isa nitong minahal. Kaya pala hindi magawang magsabi ni Dale ng mahal kita. Yun pala ay hindi siya nito kayang mahalin dahil sa babaeng una niyang minahal.